Good morning mga kaibigan, kape at balita sa Radyo Pilipino UK. Araw po ngayon ng Martes mga kaibigan, ika-21 sa buwan ng Enero 2025. Abay, ang sabi, ang kahulugan daw ng BBM eh budol-budol pamor. Dahil daw po mga kaibigan doon sa pinirmahang GAA o General Appropriations Act. Yan po yung 2025 National Budget po ng Pilipinas. Ano daw ho yan mga kaibigan, punong-puno ng budol, tsaka scam. Dahil marami ng blanco, katulad po ng ibinunyag ni dating Pangulong Duterte at ng congressman ng Davao na si Congressman Ungab. Aba, itong taong to, hindi pala ito basta-basta. Kung maalala ninyo, disenteng tao itong si Congressman Ungab noong panahon ng speakership ni Speaker Sonny Belmonte. Siya po yung naging chairman ng House Ways and Means Committee. Isa siyang bankero, disenteng tao, matino. Kaya yung kanyang inilabas ng mga papeles na blanco-blanco mga kaibigan na pinirmahan ng mga kongresista at mga senador na members po ng Bicameral Conference Committee. Ang tawag na nga dyan is BISCAM, BISCAM, Bicameral Scam, parang gano'n ang tawag ko nila ngayon. Ano daw ito, punong-puno ng budol-budol. Ano ho yung ipinapakitang dokumento ng grupo ni ng dating Pangulong Duterte, ni Congressman Ungab? Yun ho yung mga dokumento na naging basehan kasi, pundasyon, basehan o pundasyon bago na finalize po yung General Appropriations Act at pinirmahan nga po yan ni BBM nung nakalipas na taon mga kaibigan. Yan pa yung naalala nyo, 31st of January bago mag-New Year, pinagpuyatan daw nila kuno yan sa Palasyo ng Malacanang at ng iba pa niyang mga kasama para lamang i-revisa o kaya i-deny-bird. Yun ang tanong ng marami. Nirevisa, pinag-aralan o deny-bird yung ibang pondo. Nalaman po ng GAA ho na yan. Dahil yung pundasyon ng GAA na ipinapakitang dokumento inilabas na Congressman Ungab at ni FPRRD, mga kaibigan, yun ho yung basihan yung dokumento, yun yung basihan o pundasyon ng GAA. Puro blanco yun Siyempre nung finalize na, yung inilipat na, hindi na blanco yun Hindi na blanco. Pero yung pundasyon o basihan bago nalipat doon sa GAA, blanco. Ibig sabihin, sinong nag-finalize ng mga funding o sinong nag-finalize ng mga numero doon? Yung figures. Sino naglagay ng mga figures? Sino nag-finalize? Pinirmahan ho lahat. Yung mga dokumento na yun, kahit blanco, pinirmahan ho lahat ng mga members ng Bicameral Conference Committee. Makikita ho ninyo dyan sa mga kopya kung sino yun. Ibig sabihin, alam ho nila na unconstitutional yan Unconstitutional. Yan ang ginigit ho ng maraming mga abogado. Yung pagpirma mo na dokumento, yung GAA is unconstitutional. Anong ibig sabihin yan? Naghalal tayo ng mga senador at mga kongresista na pumapayag doon sa isang hakbang na unconstitutional, illegal. Di punong-puno tayo ng mga illegal na mga politiko pala, mga kaibigan, Hindi nag-iisip ng tama. Hindi lalo na pagdating din sa Malacanang. Alam niyang galing sa mga blankong dokumento na basehan ng kanyang nilalagdaan, nilagdaan pa rin.
ibig sabihin meron tayong pangulo na illegal din. Yu yun 'no yun 'no yung iniisip ng ating mga kababayan dito sa United Kingdom mga kaibigan, eh. Lalo na yung barbero ko, eh, kapagka medyo malikot ang isip niyan, eh, kung saan-saan ano, eh, pumapasok at kung ano ang umiikot sa isip niya. Naglilikot ho yung utak niya kapagka ganyang nakakabalita ho ng mga ganyan mga kaibigan. Ang matindi, pinag-uusapan ninyo araw-araw halos yung impeachment laban kay VP Sara, pero itong ginawa ninyo paglagda sa isang blankong dokumento, eh yan ang ka-impeach-impeach. Paglagda ng mga senador at kongresista na nag-iimbestiga ng kung ano-anong walang katuturan at kung wala pang mga ebidensya na paggastos umano ng pondo ng Office of the Vice President na naging basehan para magsamparin kayo ng impeachment case. Eh itong ginawa ninyo, lumagda kayo dun sa isang blankong mga dokumento para sa GAA o GAA, General Appropriations Act. Eh ka-impeach-impeach daw yan sabi ng mga, mas ka-impeach-impeach daw yan sabi ng mga magagaling na abogado. Bukod sa dyan sa ka-impeach-impeach ho ang ginawa ninyo, nako eh makakasuhan din ho kayo ng matitinding mga kaso kung may magsasampa ng kaso sa inyo. Ay sus! Kaya ngayon mga kaibigan, ito ang tanong, sino ngayon ang mas kapanipaniwala? Itong dating Pangulo o yung kasalukuyang Pangulo? Yung mga supporters ng dating Pangulo o yung mga nagtatanggol ngayon sa kasalukuyang Pangulo? Yung dating Pangulo, meron siyang dokumento. Galing mismo dun sa Kongreso. Kopya from Congressman Ungab. Oh, napilit na itinatanggi ng Malacanang. Ang ipinapakitang ebidensya ng Malacanang, tignan niyo yung website ng DBM. Nandun lahat sila. yun, yun ho yung panlaban ng Malacanang. Pero yung pinirmahan talaga mga kaibigan na naging basehan ng GAA na sinasabing blanco, pinirmahan ng mga senador at mga kongresista na member ng BICAM, ay hindi, VICECAM pala. Eh nandun, oh. Nandun, pirmado. Sino kayang nagsisinungaling ngayon mga kaibigan? Nasa inyo ho, nasa inyo. Timbangin ninyo. Ka-impeach-impeach at masasadlak sa malalaking kaso itong mga pumirma dyan. Yan ho ang sabi ng mga magagaling na magagaling na abogado. At hindi lang naman sila nakakaintindi niyan mga kaibigan, eh. Mismong maliliit na bata, nakakaintindi ho niyan mga kaibigan. Paano ginawang lagdaan ng Pangulo ang isang galing sa mga blankong dokumento? Sino ang naglagay ng mga final version ng mga kaibigan ng mga figures so na yan? Ito yung pondo pupunta dito sa, like for example, DPWH. Itong pondo na ito pupunta sa DBM, pupunta sa kung ano-ano ahensya ng pamahalaan. Blanco. Sino ang nag-finalize ng mga figures na yan bago lagdaan ng Pangulo? Yun ho ang tanong dyan mga kaibigan. Kaya maraming liwanagin ho mga kaibigan ng mga kongresista, mga senador, maging si BBM na pilit pong ipinagtatanggol mga kaibigan, itong kanyang executive secretary na si Lucas Bersamin. Ho, siya yung nagtatanggol sa nilagdaan ng mga taga-Vice-Cam, samantalang dapat ho ang nagsasalita tungkol dyan ay walang iba kundi yung mga senador at mga mambabatas ho na lumagda dyan sa mga blankong dokumento na yan ng GAA. Pilit na ipinagtatanggol ng Malacanang ang umiiyak ngayon sa sinabing budol-budol at puro blanco ang dokumento ng GAA, itong si BBM at ang kanyang executive secretary. Bakit hindi mo pasagutin yung mga congressman at mga senador na lumagda dyan? Pangulong BBM, para naman hindi kayo makusang BBM is budol-budol pa more.
Yan lamang ho mga kaibigan, 'no? Uy, eto pala abangan ninyo may malaking rally sa katapusan ng buwan ng Enero. Meron hong ikinakasang malaking rally ho yan ho. Abangan natin mga kaibigan sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe sa ating channel, aba, mag-subscribe na ho kayo para sa mas maraming video at, ang atin pong, palatuntunan ay ang Kape at Balita. Yan po naman sa Radyo Pilipino UK. Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan.